Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News: presyo ng gasolina at kerosene tumaas, mga pagkaing delata tataas din. Piso bumagsak kontra dolyar, pinakamahina sa loob ng isang dekada. Dami ng patay sa camping ng mga estudyante na nauwi sa trahedya, 15 na. Sa trending news, trending, ama binaril sa harap mismo ng 2 anak. Sa good news, larawan tampok ang sinaunang pamamaraan ng pagtatatattoo sa bansa, wagi sa isang international photo contest. Sa Newscovery, indestructible spray coating na imbento. Sa Alam ba News, alamin ano-ano nga ba ang mga tumatak na bus accident sa bansa. Balita mula sa China, may-ari ng Noodle House, pinugutan ng ulo ng customer. Sa Game Now, SMB nakapasok na sa PBA Finals. Sa Showbiz, estafa case laban kay Philip Salvador, ibinasura ng korte. Aiko Melendez at Jo Marie Iliana hindi nag-uusap dahil sa bagong karelasyon ng aktor. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Ibalong Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Kapapasok na balita, malungkot na balita. Tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Kung magkano ang naging pagtaas at kung ano-ano ang mga produkto ang magtataas rin ng presyo, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Sa ika-6 na sunod na linggo, tumaas na naman ang presyo ng mga petrolyo, resulta ng pagtaas ng halaga ng krudo sa world market. Tumaas ng 25 centavos kada litro ang gasolina at 15 centavos naman sa kerosene. Pero wala namang pagtaas sa diesel. Kabilang sa mga nagtaas ng presyo ang Eastern Petroleum, Sea Oil Philippines, Phoenix Petroleum, PTT Philippines at Flying V. Inaasahang magtataas din ang katulad na halagang iba pang kumpanya ng langis, kabilang ang ang Big 3. Napag-alaman sa Department of Energy na tumaas ang halaga ng petrolyo sa world market kasunod ng production freeze ng OPEC at non-OPEC members. Samantala, may nakaambaring taas presyo sa mga pagkaing dilata kabilang ang sardinas, corned beef, luncheon meat at iba pa. Mula 3 hanggang 4% ang maaaring itaas ng presyo ng mga dilata o katumbas ng 75 centavos hanggang mahigit piso. Tataas din ang presyo ng processed o canned meat dahil tataas ng 40% mula sa 5% ang taripa sa mechanically deboned meat na importanteng sangkap sa paggawa ng mga pagkaing delata. Nilinaw naman ng Department of Trade and Industry na hindi nito inaprubahan ang nasabing pagtaas pero pasok pa rin naman ito sa suggested retail price ng mga delata. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, patuloy ang pagbagsak ng halaga ng piso ng kontra dolyar. Kung magkano na ang palitan, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia.
Lalo pang bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Lumagapak pa ito sa 50 pesos at 20 centavos kada dolyar na palitan kahapon mula sa 50 pesos kada dolyar noong Biyernes, February 17. Ito na ang pinakamahinang halaga ng piso simula noong November 16, 2006 nang bumagsak ito sa halagang 50 pesos at 12 centavos kada isang dolyar. Pinaniniwalaan na nakaapekto sa palitan ang positibong reaksyon ng merkado sa reformang ipatutupad ni US President Donald Trump at ang hinihintay na resulta ng pulong ng maimpluwensyang Federal Open Market Committee ng Estados Unidos. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Umakyat na sa 15 ang kumpirmadong patay sa maligim na bus accident sa Tanay Rizal. Kung ano ang sanhi ng insidente at kung ano ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Umakyat na sa 15 ang dami ng patay sa masayasanang camping ng mga estudyante na naaksidente sa Tanay Rizal kahapon ng umaga. Sakay ng Panda Coach Bus na bumangga sa poste ng kuryente sa Barangay Sampaloc, Bayan ng Tanay. Ang 58 pasahero, 10 rito ay dead on the spot, habang namatay naman sa ospital ang iba, kabilang ang driver na si Julian Rayos Lacorda Jr. Galit na galit ang mga magulang ng mga estudyanteng biktima na anila ay malinaw na kapabayaan ng Bestlink College. Ayon sa isang estudyante, hindi masyadong mabilis ang takbo ng bus pero nasa matarik silang lugar at bago ang aksidente, nakaamoy ang mga sakay ng parang nasusunog na bagay at kasunod nito ay nawala ng preno ang bus hanggang sa sumalpok sa poste ng kuryente. Papunta ang mga estudyante sa 3 araw na Medical and Survival Training alinsunod sa kanilang National Service Training Project o NSTP subject. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, matapos sumulpot sa Senado ang umano'y isa pang testigo sa Davao Death Squad, ilang mga mambabatas ang humiling na muling buksan ang investigasyon sa nasabing karumal-dumal na pagpatay sa ilang mga individual. Kung sino nga ba ang testigong si Arthur Las Cañas at gaano nga ba ka-credible ang kanyang mga pahayag, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Samantala, puntahan muna natin ang isang live report. Latest update tayo sa malagim na aksidente na kinamatay. 15 na po ito na estudyante sa Tanay Rizal. Alamin natin kung anong latest at kung nasaan si RH05. RH05, Val Gonzalez, magbabalita ng live. Val? Dennis, kami nandito na sa Novaliches District Center. Inaantay dito yung pag-umpisa ng ipinatawag na pagpupulong ng mga namatayang pamilya ng mga estudyante at tanggapan nitong si Congressman Alf Vargas ng District 5 ng Quezon City. Wala pa ni isang mga miyembro ng pamilya ng mga biktima na nandito sa ipinatawag na pakikipagpulong na ito ng local government at maging ng district office itong si Congressman Alfred Vargas. Pero kanina, Dennis, doon sa Mahar Funeral Homes ay dumating na yung 11 Dennis na mga bangkay ng mga estudyante at kasama na rin dito yung labi ng driver ng nabanggit na Panda Coach bus. At yung mga doon sa 11 Dennis, doon sa 11 mga bangkay ay naiuwi na Dennis yung 4 doon sa mga labi, naiuwi na doon sa kanilang mga pamilya. Habang yung 7 iba pa ay nananatili sa Mahar Funeral Homes na malapit lamang sa pinaka-main office ng Bestlink Colleges of the Philippines. Kabilang doon sa mga biktima na naiuwi na ng kanilang mga pamilya ay itong si Charlie Magdaong, Elmer Cabrera, Arnelin Galauram, itong si John of Cireso. Habang yung nakalagak pa sa Mahara Funeral Homes ay kinabibilangan nitong sina John Michael Dagondon, 18 taong gulang, Jemerson Mesicula. Ito'y 30 anyos, isang self-supporting student ito
itong si Jerry Bernardino, 19 na taong gulang, isang solong anak ito, Dennis. Ang isa pa na nakalagak pa rin sa Mahar Funeral Homes, itong si Pepito Robert Kenneth, labi nitong si Lovely Siringan, itong si Hasmin Samauna, Jacinto M. Angel, Mark Dave Baday, itong si Princess Ninya Sentonis, itong driver ng nabanggit na Coach Bus Dennis ay wala pa ni isang miyembro ng kanyang pamilya na nagtutungo sa mismong punerarya itong si Julian Lacorda Jr. Dennis. So sa ngayon mukhang wala ng pamilya yata na darating pa dito sa ipinatawag ng opisina nitong si Congressman Alfred Vargas. At sa panig naman ng Quezon City Local Government, Dennis, kahapon pa ay dalawang mga biktima na nagtamo ng matinding tama doon sa kanilang katawan ang tinulungang mailipat mula sa isang ospital doon sa bahagi ng Rizal patungo National Orthopedic Center, Dennis. Yung dalawa, isang 30 anyos at isang 18 taong gulang na estudyante, Dennis. So, siguro mamaya alamin natin kung ano yung mapagkakasunduan ng opisina ni si Congressman Alfred Vargas at maging nung pagitan ng opisina ni Congressman Alfred Vargas at ng mga pamilya ng mga biktima. Val, linawin ko lang, ang nagpatawag ng pagpupulong si Congressman Alfred Vargas, kasama yung mga magulang, kasama ba yung mga taga-Bestlink? Ang abiso rito, Dennis, kasama rin yung mga nasa tanggapan ng Bestlink Colleges, Dennis. Pero yung pagpupulong ay alas 10:30. Katakta, pero mag-iisang oras na, Dennis, ay ni-isa man, wala pang dumarating sa mga oras na ito, Dennis. Ang wala pang dumarating, ang wala pang dumarating yung taga-Bestlink. Maging Bestlink, maging yung sa pamilya ng mga namatayan at pamilya ng mga sugatan, Dennis, ay wala pang dumarating dito sa district office nitong si Congressman Alfred Vargas dito sa Novaliches, Quezon City, Dennis. Ang mahirap kasi, Val, kasi baka inaasikaso nila yung mga bangkay ng kanilang mga pamilya, yung mga anak nila o yung pamilya nila, baka yun ang dahilan. Okay, hanggang kagabi, Val, parang nahihirapan yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga biktima o yung mga kamag-anak ng biktima, na mahanap kung sino talaga ang pwedeng magsalita dito sa mga taga-Bestlink. Parang ang hirap silang kausapin. Wala bang itinalaga ang Bestlink maski spokesperson lang o yung crisis manager na tinatawag? Dennis, ako'y nandito sa tanggapan ng Bestlink Colleges sa Philippines kahapon. At nahirapan din kami, Dennis, dahil wala silang tamang proseso doon sa pag-responde sa isang nagaganap na ganitong sitwasyon na, Dennis, dahil kung sino-sino lamang yung nagsasalita, meron pa ngang nagsasalita na iba-iba yung sinasabi dahil ang kanyang binabanggit ay higit pa sa 15 yung namatay. Pero kapag pinatulan yun, Dennis, mukhang magkakaroon lalo ng kalituhan at napakalaking epekto nun dun sa emosyon ng mga pamilya kahapon na nagkakagulo, Dennis. So, ang tinatanong mo kung mayroong tamang tao, wala. Kung ang pag-uusapan, Dennis, ay sa kanilang tanggapan. Ang tumatayo lamang, Dennis, na nagsasalita kahapon ay yung Secretary to the President na si Sister Ninya Pestañez. Dennis, yun lang ang nagsasalita kahapon. Kaya litong-lito yung mga magulang kung sino ang makapagbibigay talaga ng tamang impormasyon doon sa kanilang mga kaanak na hindi nila alam kung anong kinahinatnan, kung kasama ba doon sa nasawi o kasama doon sa mga nasugatan, Dennis. Val, ikaw nagpunta ka na ng Bestlink. Paki-explain mo nga sa amin yung itsura ng eskwelahan. Malaki ba yan? Kundi ako nagkakamali, Dennis, siguro ay nasa 5 hanggang 7 palapag. Yung kanilang isang building lang. Campus. Isang building lang. Isang building lamang yun, Dennis. Pero meron din silang mga branches. Pero yung mga branches nila, like yung kanilang tanggapan dyan sa Cubao, Quezon City, ay umuupan lamang ng mga building, Dennis. At yung kanilang main campus ay meron talagang sariling tanggapan, mayroong sariling gusali. Sorry pero ang napapansin ko kasi doon sa mga magulang at yung pamilya ng mga estudyante,
Mga simpleng manggagawa lang mga ito, no? Hindi talaga, alam mo na, hindi naman talaga eskwelahan ng mayayaman. Ano? Ganun ang Correct, aking Dennis. perception. Correct, Dennis. Mga ordinaryo nating mga kababayan dahil ang binabanggit pa nga ni Sister Nina Pestañez kahapon Oo. ay libre daw yung tuition pero yung pinabulaanan na ng mga magulang dahil nagbabayad sila ng tuition na, Dennis. Pero ang sabi kahapon ay mayroong hindi sila naniningil ng tuition fee, Dennis. Ang isa doon sa inaantabayanan na, Dennis, doon sa panig ng mga Best Link Colleges of the Philippines, kung itutuloy pa yung kahalintulad pang mga nakatakdang mga field trip. Pero mukhang naglabas na, Dennis, ngayon lamang naglabas na ng desisyon ang Commission on Higher Education ng moratorium doon sa pagsasagawa ng field trips at iba pang mga educational trips, Dennis. Suspendido na sa lahat ng mga pampublikong kolehiyo at universidad sa ating bansa, Dennis. Nako, kung ganyan, mahirap kung sino magsasalita sa Best Link. Siguro nahihirapan din yung mga kababayan. Sino ngayon ang nag-aasikaso ng mga nasa ospital ngayon, Val? Kung ganyan ang sistema. Ang Quezon City Government, dalawa yung kanilang inasistihan, Dennis, patungo sa Quezon City mula dun sa lalawigan ng Rizal at nadala na sa National Orthopedic Center, Dennis. Okay, maraming salamat, Val. Mula sa Quezon City, ang DCRH News. Gonzales, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RHO 5, Val Gonzales. Samantala, tanggap pa rin tayo ng isang live report pananagutan ng bus company sa pagkamatay ng 15 estudyante sa Tanay Rizal. Pinaiimbestigahan na ng DOLE. DOLE. Pumasok ng DOLE. RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy. Dennis, aalamin ng Labor Department kung nasunod ang occupational safety and health standard ng bus company na nabagmayari ng mabundol sa isang poses sa Tanay Rizal na ikinamatay ng 15 estudyante. Ang akbang ni Labor Secretary Silvestre Bello ay sabihan na rin ang pakikiramay sa mga magulang at pamilya ng mga namatay na estudyante na magtatapos daw sana ngayong Marso. Ayon sa kalihim, inatasan niya na si DOLE Regional Office 4A Director Shenaida Campita na nakakasakop sa lalawigan na imbestigahan ang insidente upang malaman kung ano ang pananagutan ng may-ari ng Panda Coast Tourist and Transport Incorporated. Sa kalihim, sa mga na gagawin sa mga biktima ng trahedya. Oo nga Kuya Boy. Nawawala yung signal ni Kuya Boy. Kuya Boy? Dennis. Yon. Kasi sabi ko kahapon, sabi kasi ng mga netizen, wag na muna magsisihan, tulungan muna. Ang sabi ko naman, isabay na yan. Sisihan at saka tulungan. Yung para malaman, may trahedya na lang, ganyan. Sa mga, lalo na mga estudyante pa yung mga nagiging biktima. May ganyan, imbestigahan, tapos may sisisihin, dapat talaga matanggal na yan at yung mga reklamo ng mga magulang ng mga estudyante na maalis na yung kapag hindi ka sumama sa field trip. Tama yan. Totoo yan. Alam mo, nalulungkot nga ako, Kuya Boy, kasi sinasabi ng mga teacher, sabi daw, hindi naman talaga kailangan sumama, yung mga gustong sumama, sabi ko, tigilan nyo nga ako. Yung mga ganyan, Kuya Boy, di ba? Kinukonsensya yung bata di ba? Kinukonsensya habang ongoing yung klase. Kinukonsensya parang tinatako sila. Sige, huwag sumama. Baksak kayo. Yun ang dating. Kaya mga estudyante, kahit na halimbawa magulang talagang nag-express, walang pera. Pilita mangutang pa yan para lang makasama sa field trip ang mga estudyante. Kaya nga. Dennis, sigit ko na ito sa papasok na balita. Ay inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang mga suspect sa rentay. Hindi ang dapat daw talagang sabi, rent sangla. Para nga mas ayong rent tapos sangla. Rent sangla. Kasi sanglaan nila yung mga kotse na kanilang nirerentahan tapos isasangla sa ibang tao. Kabilang sa mga inilagay sa ILBO sina Ana Pamplona Borlon, Leia Constantino
Rosales at ang tinuturing utak na malawakang renta sa scam na si Rafaela Anunciacion. Inatasan na nga ni Aguirre, ni Director Secretary Vitaliano Aguirre na makipag-ugnayan ang mga immigration officer sakaling magtangkal lumabas sa bansa itong mga naturang suspect. Lookout ito, Kuya Boy, no? Lookout? Lookout. Immigration Lookout Bulletin. Nung Biyernes, ang inilagay sa Lookout Bulletin ay si Typicus Nambio na naaresto na ng mga otoridad. Pero kanina, ngayon lamang, mga ilang minuto pa lamang nakakalipas, ay naglabas na nga ng Immigration Lookout Bulletin sa mga tatlong mga suspect sa rent sangla scam. Okay. Maraming salamat, Kuya Boy. Mula sa Maynila, Boy Gonzales, sa naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, muling binalaan ng Civil Service Commission ang mga pasaway na empleyado ng gobyerno na pala absent, tamad at maduga sa oras ng trabaho. Kung ano ang magiging kaparusahan ng mahuhuling empleyado, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Binaliktad ng dating pulis Davao ang nauna niyang testimonya at inamin na totoo ang Davao Death Squad o DDS na una niyang tinawag na media hype sa mismong pagdinig ng Senado. Sa press conference ni Senator Antonio Trillanes IV, humarap si retired SPO3 Arthur Las Cañas at idinitalye nito ang mga pagpatay na ginawa nila sa utos ng Pangulong Duterte na noon ay mayor ng lungsod. Kabilang sa mga pinatay ng DDS sa utos ni Duterte ang isang hinihinalang financier ng kidnap gang, pero dahil kasama ng suspect noon ang asawang buntis, anak na bata, manugang at 2 kasambahay, pati sila ay pinatay din para walang testigo. Ayon kay Las Cañas, totoo ang DDS at binabayaran sila ni Duterte ng 20,000 piso hanggang 100,000 piso sa bawat papatayin nila. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte sa amin. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, libing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos. At labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Ang pinakamalaki umanong tinanggap nila kay Duterte ay aabot sa 3 milyon at may bonus pang 1 milyong piso nang patay nila ang numero 1 kritiko ng Pangulo na si June Oras Pala, na sikat na broadcaster noong September 6, 2003. Sila rin umano ang nagpasabog ng granada sa isang moske sa Davao bilang ganti naman sa pambubomba ng mga hinihinalang teroristang Muslim sa San Pedro Cathedral. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Yun ho yung report tungkol sa Davao Death Squad kahapon, yung paglabas ni Las Cañas. Pero ito po,
Ito yung report na pala absent, tamad at madugas sa oras ng mga taga-gobyerno binalaan po ng Civil Service Commission. Ito po, panoorin po natin ang report ni RH48 Sheila Idubas. Muling nagbabala ang Civil Service Commission sa mga empleyado ng gobyerno na laging late, mahilig umabsent at tamad. Ayon kay Alicia De La Rosa Bala, chairperson ng CSC, nag-issue siya ng Memorandum Circular No. 1 na magpaparusa sa mga opisyal at empleyado na walang pahalaga sa government working hours. Giit ng opisyal, maraming sumbong sa kanilang tanggapan tungkol sa hindi mga competent sa trabaho ng mga government officials and employees. Nakasaad sa memo na dapat na magtrabaho ang isang empleyado ng 8 oras mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, estafa case laban kay Philip Salvador ibinasura ng korte. Magbabalita si RH43, si Rocky. Acquitted sa estafa case na isinampa ni Cristina Decena si Philip Salvador. Ito ang ikalawang beses na napawalang sala ang aktor sa kasong isinampa sa kanya ng kanyang dating asawa. Ang pagkaka-acquit kay Philip ay mula sa desisyon ni Judge Maria Concepcion Billones ng Makati Regional Trial Court, Branch 62 at ibinaba kahapon February 20. Kung ano ang dahilan at na-acquit si Philip Salvador sa estafa case, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Nakakalungkot pong balita ito. Isang ama ang pinatay sa harap mismo ng kanyang 2 paslit na anak. Kung paano nangyaring insidente, alamin natin sa Trending News ni RH44 Bien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng pagpatay sa isang ama sa harap mismo ng kanyang mga paslit na anak sa Santo Cristo, Quezon City. Makikita sa video footage na labas-pasok ang 2 bata sa pintuan ng puting Innova kung saan nag-aantay ang kanilang ama sa front seat ng kotse. Nang bigla nilang lumapit ang isang lalaking nakasuot ng shorts at pulang t-shirt at ilang ulit na pinagbabaril ang biktimang kinilala sa pangalang Ricky Laeng. Nagtamo si Laeng ng tama ng bala sa ulo at balikat na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, patuloy pang pinag-aanap ng mga otoridad ang suspect na nakasakay ng tricycle matapos ang krimen habang inaalam pa ang motibo ng pananambang. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Tunay talagang hindi tayo naubusan ng mga talented na kababayan saan man sila naroroon. Katunayan nito ang isa na namang Pinoy na kinilala sa Germany dahil sa larawang kanyang kinuha. O yung photoshoot, o yung mismong larawan, o yung picture. Kung saan tampok ang tradisyonal na pagtatattoo sa ating bansa. Na nakakalungkot man isipin ay nanganganib na pong mawala. Kaypaman, kilalanin natin kung sino ang Pinoy na ito. Silipin ang kanyang winning piece. Narito ang Good News Report ni RH09, Sunny Casulo. Binigyan ng pagkilala sa bansang Germany ang photobook ng Pinoy photographer na si Jake Versosa na tampok ang natatanging tradisyonal o sinaunang pamamaraan ng pagtatato at mga kababaihang may tato ng Kalinga Mountain Province. Kabilang sa 8 nagwaging individual mga larawang obra ni Versosa na nabigyan ng Stidel Book Award Asia. Ang pinamagatang The Latest Tattooed Woman of Kalinga ang naging winning entry ng Pinoy photographer kung saan itinampok rin ang nalalabing mambabatok o tattoo artist ng Kalinga na isang babae. Sa kanyang courtesy call sa Embahada ng Pilipinas sa Berlin, sinabi ni Versosa na nilikha niya ang nasabing photobook upang mapanatiling buhay ang sagradong tradisyon ng mga taga-Kalinga at maipakilala ito sa mundo. At yan ang ating Good
Good News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mga nakakagimbal na balita kahapon ay ang tungkol sa bus na nawala ng kontrol at sumalpok sa isang poste sa Tanay Rizal, kung saan 15 na po ang kumpirmadong patay. Pero alam nyo ba kung ano-ano ang mga tumatak na bus accident sa bansa? Alamin natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Sinuspinde pansamantala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng Panda Coach Bus matapos maaksidente ng isa sa mga bus nito sa may barangay Sampaloc, Tanay Rizal, Lunes ng umaga. Ayon sa LTFRB, ang 6 na unit ng Panda Bus ay sakop ng nasabing suspensyon. Sa interview ng biyaheng RH kay Attorney Eileen Lizada ng LTFRB, nagpadala na sila ng show cause order laban sa management ng nasabing bus company, kung saan hinihingan nila ito ng eksplanasyon kung bakit hindi nila dapat kansilahin ang prangkisa nito. Mahigit 14 katao kabilang ng driver mismo ng nasabing bus ang namatay sa nasabing aksidente. May sakay itong 59 na college students, patungo dapat sila sa isang camping trip. Hindi ito ang unang pagkakataon kung saan may namatay dahil sa aksidente ng isang bus. Balikan natin ang ilan sa mga hindi malilimutang mga bus accidents at kung may kailangan na bang gawin ng gobyerno pagdating sa pag-issue ng mga prangkisa sa mga bus company. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Pa News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news naman para sa mga may sasakyan at ayaw magasgasan ng kanilang mga brand new car. Naimbento na po ang indestructible spray coating. Kung ano ang benepisyo ng spray na ito sa sasakyan at sa iba pang mga bagay, alamin natin sa report ni Asia 44, Viendacles. Nakakita na ba kayo ng spray coating na kaya niyang gawing indestructible ang anumang bagay na malagyan nito? Ang Line X, isang klase ng spray coating na nagiging tila immortal ang isang bagay kapag inisprayan nito. Kadalasan, ginagamit ito sa mga sasakyan, partikular na sa bed liners at rocker panels ng truck upang maprotektahan ito ng mabuti. Ang Line X spray-on bed liners provide an unmatched protection sa iyong sasakyan with the toughest, boldest, at most durable bed liners in the market. I-spray lamang ito at rest assured na kayo sa lifetime warranty nito na tiyak na magbibigay sa inyo ng peace of mind. Bukod dito, nire-resist din ito ang mantsa mula sa mga harsh chemicals, nagpiprevent ng leaks at kalawang. In short, isa itong permanent bond. Isa pa sa kagandahan ng Line X spray ay dahil environmentally friendly ito. At bilang katunayan ng pagiging durable ng Line X spray, nagiging unbreakable ang mga breakable na bagay kapag inisprayan nito. At yan ang ating news discovery, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa China, may-ari ng noodle house pinugutan ang ulo ng customer. Patay at pugot na ang ulo ng may-ari ng isang restaurant sa China nang matagpuan ng mga pulis matapos ilang beses tagain ng customer dahil lamang sa umano'y overpriced na presyo ng noodles. Nag-order ng 3 bowl ng noodles ang 22 taong gulang na sospek at nang magbabayad na ito, bigla na lang itong nagalit at inakusahan ng biktima na sobra umanong maningil ng 1 yuan o 7 pesos. Dito na nagsimulang magtalo ang dalawa at dali-daling kumuha ng kutsilyo ang sospek at ilang ulit pinagtataga ang 42 taong gulang na biktima hanggang sa tuluyan ang maputol ang ulo nito sa katinapon sa basurahan. Maririnig pa sa video ang ilang ulit na pagsigaw sa sakit ng biktima habang paulit-ulit na tinataga ng sospek habang wala namang lumapit para tumulong. Nakatira ang biktima sa Wuhan, Hubei Province kasama ang kanyang 13 taong gulang na anak na lalaki.
lalaki at 5 taon ng divorce sa kanyang misis. Ayon naman sa kaibigan ng biktima, hindi sinungaling at tapat na tao ang biktima at kahit kailan umano ay hindi ito nagsinungaling sa kanyang mga customer. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect habang na-recover na rin sa basurahan ang ulo ng biktima. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Pasok na sa finals ng PBA Philippine Cup ang San Miguel Beermen matapos lagpasan ang TNT Katropa ng 96-83 sa Game 7 ng kanilang semifinal series. Malaki ang naging role ni Arvin Santos sa pagkapanalo ng Beermen matapos makakuha ng 4 of 8 3-pointers para tapusin ang laro na may 22 points at 10 rebounds. Nag-step up rin sa opensa si Chris Ross na nakakuha ng 18 points at 10 assists. Samantala, nakabalik sa pagiging dominante si Junmar Fajardo na tinapos ang laro na may 22 points mula sa isang malakas na dunk at 19 rebounds. Kinulang naman ng firepower ang Katropa matapos mawala si Jason Castro dahil sa hamstring injury, dahilan para maging leading scorer nila si Larry Fonasher. Sa first half, pumapalag pa ang Katropa pero pagdating ng third quarter nalubog na ito sa malaking kalamangan ng San Miguel Beermen at hindi na nakabalik. Ito ang ikatlong sunod-sunod na pagbalik ng San Miguel Beermen sa finals ng PBA Philippine Cup matapos maupo bilang head coach si Leo Austria. Inaantay na lang nila ang mananalo mamayang gabi sa pagitan ng Star Hot Shots at Ginebra Gin Kings. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Kinumpirma ni Aiko Melendez na ilang buwan na rin silang hindi nag-uusap ng kanyang dating asawang si Jo Marie Iliana. Ayon kay Aiko, may kinalaman umano sa hindi nila pag-uusap ang girlfriend ni Jo Marie dahil hindi umano siya nito gusto. Anya, duda niya ay nagsiselos ito sa kanya kung kaya't pagkatapos umano niyang tulungan si Jo Marie sa pagtakbo nito noong eleksyon ay hindi na sila nag-usap nito. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan ang malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Isang magandang araw ang gumising sa ating lahat kanina po. Aasahan ba natin itong magtutuloy-tuloy sa mga susunod na araw? Alamin natin ang latest weather situation sa buong bansa mula kay RH44 Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Patuloy ang pag-iral ng easterly sa eastern section ng bansa na magdadala pa rin ng huling bugso ng malamig na hangin, partikular sa silangang bahagi. Wala ring anumang sama ng panahon ang namataan sa paligid ng ating area of responsibility. Dahil dito kaya't makakaasa lamang tayo ng bahagyang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, partikular sa silangang bahagi ng Kapuluan. Ibig sabihin nito ay makakaasa tayo ng magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 6:22 ng umaga at lulubog naman maming 6 o'clock ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Ito naman po, dahil ilang buwan na nga lang po, Aliwan Fiesta na at pinag-uusapan lang lamang natin ang mga best fiesta sa bansa. Kilalanin muna natin ang mga natatangin nating fiesta na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At ang tampok nating fiesta ngayong araw ay Ibalong Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines.
Ang Ibalong Festival ay nangyayari sa ikalawang linggo ng Agosto. Ang mga tao ay lumalabas sa kalsada na nakasuot ng maskara ng mga bayani. Ang pagdiriwang ay tumatagal sa loob ng 1 linggo at nangyayari sa Legazpi, Albay. Ang selebrasyong ito ay nagpapakita ng unang-unang Bicol. Naglalarawan ito sa mga bayaning katulad ni Hadyong, Batlog at Orilol. Nagpapakita rin ito ng mga kontrabida at hayop nung unang panahon. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang makisaya, ista'y narito na. Ang ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Para sa ating countdown, ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Meron tayong 60 araw na lang. 60 days to go before Aliwan. Kaya punta na tayo dito sa may harap po ng Manila Broadcasting Company o harap mismo ng Aliw Theater. Aliw Theater, Aliwan. Madaling tandaan niya. At sumayin nyo na naman ang kalating oras nating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antinor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang po sa MBC Network News.